Sa bawat tahanan, may mga kwentong hindi nabubunyag. May mga lihim na pilit ikinukubli sa ngalan ng katahimikan, ng pamilya, ng pagmamahal. Ito ang kwento ni Lisa, isang simpleng misis na iniwan ng kanyang mister upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Ngunit sa pag-ikot ng panahon, unti-unting binuksan ni Lisa ang pinto ng kanyang puso sa isang tukso na hindi niya inaasahan. Si Lisa ay 33 taong gulang, isang mapagmahal na asawa at ina ng 9 na anyos na si Mika. Ang kanyang mister na si Mark ay nasa ibang bansa. Nagtratrabaho bilang isang mechanical technician sa loob ng 6 na taon. Madalang ang pag-uwi, minsan kada 2 taon, pero palagi namang nagpapadala. Sa unang taon ng pag-a-abroad ni Mark, tila kayang-kaya ni Lisa ang lahat. Ang pag-aalaga sa anak, ang pamamalengke, at lahat ng gawaing bahay. Kahit ang mga maliliit na problema sa bahay. Ngunit habang tumatagal, may isang bagay na unti-unting nawawala. Ang presensya, ang mga simpleng yakap, ang mga gabing magkausap bago matulog. Unti-unti siyang nauuhaw sa emosyonal na koneksyon. Hindi siya nagrereklamo. Mabait si Mark, responsable, pero sa katahimikan ng gabi, may mga luha siyang hindi niya maipaliwanag. May mga pangangailangan na hindi niya masabi dahil baka masabing mahina siya. Isang araw, dumating si Rico sa kanilang lugar. Ang pamangkin ng bagong nangungupahan. 28 anyos, may tindig na nakakalaglag puso, may konting tato, may makisig na pangangatawan, tahimik pero palangiti. Nang masiraan ng motor si Lisa pauwi galing palengke, si Rico ang tumulong. Mula noon, palaging dumaraan ito sa bahay. Minsan, may dalang tinapay. Minsan, simpleng, "Kumusta na po kayo, Ate Lisa?" Unti-unti sa mga simpleng usapan sa tapat ng bahay, nabuhay muli ang pakiramdam ni Lisa. Bilang isang babae, hindi lang bilang ina, hindi lang bilang asawa, kundi bilang isang taong hinahanap ang atensyon, pag-unawa, at presensya ng isang lalaki. Isang Sabado habang umaambon, nasiraan ang gripo ni Lisa sa likod bahay. At ayun, si Rico ulit ang napaghingan niya ng tulong. Pagkatapos ng pag-ayos, inaya niya itong kumain. Tumitig si Rico sa kanya, sabay sabing, "Buti pa kayo, ang sarap niyong magluto. Siguro, masarap din kayong mag-alaga." Nagbiro si Lisa, pero naramdaman niyang may kakaiba. Nang gabing iyon, isang text mula kay Rico ang natanggap niya. "Salamat po sa pagkain, Ate Lisa, pero mas salamat sa mga matatamis mong ngiti. Ang gaan ng pakiramdam kapag kausap kita." Hindi siya makatulog. Muling bumalik ang sigla sa puso niya. Kinabukasan, hinahanap-hanap na niya ang presensya ni Rico. Isang araw, nagkasabay sila sa bayan. Tawanan, kwentuhan, para silang matagal ng magkaibigan at magkakilala. Isang gabi ng malakas na ulan. Dumaan si Rico, may dalang ulam na bagong luto. Walang kuryente, tahimik. "Nag-aalala ako baka natatakot ka sa dilim," sabi ni Rico. Umupo siya, nagtitigan sila. Lumapit, hinawakan ni Rico ang kamay ni Lisa. At sa isang iglap, huminto ang mundo. Isang halik, isang yakap, hanggang sa nawala na ang lahat ng inhibisyon. Pinili ni Lisa ang init ng kanyang nararamdaman sa halip na lamig ng pag-iisa. At nangyari na ang hindi dapat mangyari. Kinabukasan, tahimik si Lisa, hindi makatingin sa salamin. Pero mulit-muli siyang hinahanap ni Rico at mulit-muli siyang bumibigay.
Sa loob ng 3 linggo, laging palihim ang lahat para silang magnanakaw. Ninanakaw ang bawat sandali, bawat halik, bawat minuto ng kanilang pagtatagpo. Pero bakit gaano kasarap ang bawal? May kabayaran at katapusan. Hindi na matahimik si Lisa. Sa bawat mensahe ni Mark, may kirot. Sa bawat tawag niya, may guilt. May tawag si Mark, "Mahal, kapag nakaipon pa tayo, baka makauwi na ako sa 1 buwan." Talaga? Miss na miss ka na namin, mahal. Tinatago niya ang luha. Hindi luha ng tuwa, kundi luha ng kahihiyan. Pero hindi niya matigil ang relasyon kay Rico. May mga gabi pa ring nauuwi sa tukso. Ngunit unti-unting nagsimulang maramdaman ni Rico ang pagbabago. Hindi na siya palangiti, hindi na siya yumayakap, hanggang isang araw. "Lisa, ako ba'y panakipbutas lang sa mga lungkot mo?" Tahimik si Lisa. Umalis si Rico at hindi na bumalik ng ilang araw. Doon nagsimulang pumasok ang takot at pagsisisi. Dumating ang hindi inaasahang araw. Umuwi si Mark nang walang paalam. Sorpresa sana. Gabi ang kanyang pagdating. Nadatnan niyang bukas ang cellphone ni Lisa at nabasa ang mga lumang mensahe kay Rico. Sa isang iglap, gumuho ang tiwala, gumuho ang respeto, gumuho ang lahat. "Lisa, sino si Rico?" Walang masabi si Lisa, kundi, "Patawarin mo ako, mahal. Nanghina ako, nalungkot ako, nasaktan ako, pero hindi ibig na saktan ka." Umalis si Mark ng bahay. Iniwan silang mag-ina. Hindi na nagparamdam sa loob ng 1 buwan. Sa 1 buwang iyon, halos mabaliw si Lisa sa guilt. Umabot siya sa puntong gusto niyang lumayo. Pero dumating ang araw, bumalik si Mark. Tahimik silang nagharap. "Gusto kong manatili sa anak natin, pero hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik ang dati. Handa akong magsimulang muli," sabi ni Lisa. "Kahit araw-araw kong buuin ang basag na tiwala mo." At sa dulo ng lahat, hindi simpleng oo o hindi ang sagot, kundi panahon, pagkilos at panalangin. Ang sugat ay hindi agad maghihilom, pero may pag-asa kung may tunay na pagsisisi at handang magpatawad. Sa bawat relasyon, may tukso, may bawat puso, may kahinaan, pero sa bawat pagkakamali, may pagkakataon ding bumangon. Kung pipiliin mong itama ang mali, kailangan mo itong harapin. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Next story time. Don't forget to subscribe.